Hello everyone! Welcome to East Bayugan Central Elementary School. As a school principal, I would like to say that with the use of the Basic Education Learning Continuity Plan and the support extended by our BLGUs, City LGUs, and other partners and stakeholders, we are now ready for the opening of classes for the school year 2020-2021. And based on the school survey on the preferred modality with our parents, teachers, pupils as our respondents, most of them preferred to choose modular as our learning modality for this school year. This time, let me share to you our happy story in the preparation of the opening of classes and at the same time the dry run activity on how the school will deliver the modular distance learning as our learning modality for the opening of classes for elementary and madrasa learners while observing all the health protocols set by the Department of Health. East Bayugan Central Elementary School is one of the public elementary schools in the heart of Bayugan City. It has a total population of 1,581, which is 90% against the previous enrollment. The school is manned by the school principal and a head teacher together with 55 teaching personnel. In line with the Republic Act 7797, the school is positive enough that this COVID-19 would not hamper our dream to continue giving quality education to all school young learners. Also, we believe that with the help of our stakeholders, BLGUs and GPTA officials, we can achieve 100% of enrollment for this year. In behalf of the General PTA officers in East Bayugan Central Elementary School, as the GPTA President, kami isip mga opisyalis sayod mi nga mas importante o gikinahanglan ang among suporta karon diri sa eskwelahan labi na karon nga sitwasyon. So we have nag-initiate mi og kuan group o nag-create mi og support group nga makatabang o ma-assist sa pag-distribute sa mga modules. Before the conduct of enrollment for the school year 2020-2021 and giving of final decision of what school modalities to be used for the opening of classes, there were many activities and interventions done. To ensure that all schools will be ready for the opening of classes, MANCOMs were conducted through teleconferencing with the school's division superintendent, Dr. Minerva T. Albis. Gain information was cascaded down to the school level through meetings, teleconferencing with school teachers and other stakeholders. The school has crafted Basic Education Learning Continuity Plan that will serve as the blueprint of the school in conducting classes in the new normal. School stakeholders have participated school and division activities like Panag-Ambitay to activate their school support. The crafted Learning Continuity Plan was presented to the division and communicated to the barangay officials, GPTA, and other school stakeholders. With all those priming activities, the advocacy on remote enrollment was reinforced through the use of enrollment box by Purok and enrollment advocacy through radio broadcasting. Amidst this pandemic 2019, school budget was realigned in giving priority to reproduce materials to be used for the school year. Based on the survey conducted on the preferred modalities, 46% or 930 respondents preferred to modular learning, while 41% or 815 preferred on face-to-face learning. 2.7% or 55 are opted to online classes, and 2% or 40 respondents have chosen radio-based instruction. Thus, the school has decided to choose modular learning as school modality for the opening of classes. Furthermore, EBSES as the sole implementer of madrasa or alive education in the division of Bayugan City and to continually give vital education on Arabic language and Islamic values, the school asatids or teachers for madrasa were tasked to prepare activity sheets and textbooks for the distance learning. With that factual result, the school personnel conducted textbooks inventory, text matching, prepared videos and activity sheets, printed modules, class sectioning and setting of classrooms in the new normal. To ensure a COVID-free school environment, the school has posted COVID signages and awareness and in place hand washing facilities
foot bath and receive donations from our kind-hearted stakeholders and partners. And now is a dry run activity to show how the school will handle and deliver modular distance learning modality for elementary and madrasa learners for the school year 2020-2021. Mayong adlaw mga ginikanan, ani ata karon aron paghatag og giya sa pagtudlo alang sa pagkat-on sa iyo mga anak. Tungod kay ang atong nasud karon nagaatubang sa pandemya sa COVID-19. So ang mga bata dili man diri sa tulunghaan para sa pagpadayon sa pagtuon. Tagaan ta mo ani mga modules ug i-explain ako sa inyo kung unsaon pagtubag ang mga bulahaton sa inyong balay. Una, Week 1, Day 1. Unang adlaw na itulo ka mga bulahaton. Unang bulahaton, pag-ila o pagsulti sa pangalan. So tudloan ninyo iyong mga anak kung unsang iyang kumplitong pangalan. Ipatubag og balik-balik para dili niya malimtan. Paghuman, tagaan nimo siya og activity sheet number 1. Pasulatan sa bata diri sa ibabaw sa iyang insaktong pangalan. Pag dili pa siya kabalo, inyo lang i-assist sa inyong balay. Paghuman, isulat sa bata ang mga litra sa iyang pangalan diri sa mga gagmayng kahon sa ubos. Paghuman, ihapon sa bata kung pila ang litra sa iyang mga pangalan ug isulat ang eksaktong numero diri sa baglit nga naa sa ubos. Kanus man ako na ibalik? Taga Bernice sa hapon imo kining ihatod og balik diri sa ako kay akong i-check kung nakatubag ba ang bata sa mga buluhaton sulod sa 5 ka adlaw. So ako ning ihatag sa imo ang mga activity sheet or giya sa pagtudlo. Salamat teacher, adto nako. Daghan pud kayong salamat ma'am sa imong pag-anhi diri sa among tulunghaan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong modular orientation kung unsaon siya paggamit ang atong module karon. We are using these modules tungod kay sa ato ang situation karon nga pandemic, mga ginikanan ano. So, niya kamo karon aron pagpaminaw sa ato ang orientation kung unsaon siya paggamit. Unahon nato na ang module gamiton ninyo sa inyong bata, paansiran ninyo sulod sa 5 ka adlaw. So sa adlaw nga Lunes, inyo kinikuhaon ang module diri sa eskwelahan. Unya, inyo na pong ibalik pagka Biyernes. Karon nga panahon, nagunitan naman ninyo inyong modules na atay module logbook. That means nga kaning module logbook inyo ning siyang permahan nga na-receive ninyo ang module ug na-return po ninyo ang module pagka Friday with your signature. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace be with you. And sabahul khair, good morning sa inyong mga parents, ginikanan sa Alive Madrasa at diri sa atong
eskwelahan sa East Bayugan Central Elementary School. So nata dire para maminaw o maghatag sa informasyon, mag-dry ra, maghatag informasyon sa atong mga bata sa pagkatag sa ilang mga module. Isip usa ka magtutudlo sa kindergarten, ato yun i-embrace or i-apply sa atong kinabuhi ang new normal. Tungod kay naatay COVID-19 nga pandemic nga giatubang sa tibuok kalibutan. So, ang mga bata gipangitaan og pamaagi sa mga magtutudlo nga matagaan og maayong pagtagad pinaagi sa mga laing-laing nga modalities. Pero ang gi-implement sa atong DepEd karon, kinahanglan lang ta og modular learning. Dili lang ta mag face-to-face sa mga bata kay delikado kaayo nga mapahamak sila sa virus nga na-experience nato karon sa tibuok kalibutan. Sa karon nga panahon, dali ra makasabot ang bata tungod kay nagihatag ang teacher o guide para sa mga ginikanan. Ang akong ika-istorya bahin sa atong pamaagi karon sa pagtuon, muraog ka nang okay ra siya sa ako nga part kay makahatag man pug kog time sa pagtudlo sa akong anak. This is a great challenge for me as a teacher, but with the help of our stakeholders, together we can beat these challenges and be able to face this new normal situation. Makaingon ko nga kanang lisod or usahay makaingon po kog sayon ra kay kanang ang pag-adto og pag-uli sa bata gani kay naraman siya sa balay unya makatiman po ko sa monitor nako ang kanang mga activity, mga lesson nga iyang gina-take kada adlaw. Balag daghang tag expectation, so do our best na pwede na to mabigay atong best sa ingani nga pagtit sa mga bata. Labi na sa among mga ingani nga kultura sa paiging Muslim o pag-aaral sa lingwahe na mga Arabic language and Islamic values education. Karon murag okay na kaysa kuan kanang para rapod na sa ilang safety ba karong kuan na ay pandemic naapod tay kuan daghan nga time para sa atong mga anak mao nga matudloan pud sila. Excited na ko sa pagbalik sa eskwela kay andam na ko nga makakaton og bag-o nga mga butang nga kinahanglan pa na ako katunon. Happy kay naghunahuna sila nga para mas safe ang mga may eskwela karon nga tuig. Maningkamot lang ta nga matabangan nato sila kay isa man gyud sa atong part nga ang pagsuporta sa atong mga anak, special dili lang kay sa financial nga aspeto, diha gyud sa ilang pag-eskwela kay education ba ka magsugod gyud sa atong balay mao nang ato gyud silang suportahan para mulampos na nga pamaagi nga pagtuon. Ang module nga gihatag sa akong teacher dali ra ansiran og dali ra pod masabtan. Dili lang mundang og eskwela kay sayon naman ansiran ang module. O bahalag naglisod padayon lang gyud og eskwela kay okay ra man kay aron makahuman og eskwela. Salamat ko sa akong mga maestra o ustad kay nangita sila pamaagi nga di mi kaundang og eskwela. Sa tanan na akong mga classmates magpadayon gyapon ta og tuon.